Hassle tuloy sa mga motorista at mga pedestrian ang kabi-kabilang mga road construction sa Maynila. Pero bakit nga ba ang daming ginagawang kalsada ngayon? Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Merymon Reyes. Malalalim na hukay, mga kalsadang nakasara, siksikan ng mga sasakyan at pag-iwas ng mga taong naglalakad. Ito ang maoobserbahang lagay ng ilan sa mga kalsada sa Maynila tulad sa kahabaan ng Ramon Magsaysay Boulevard, Bacood, Santa Mesa at Sampaloc, Manila na tila ay sunod-sunod ang mga road constructions, drilling operations at pipe laying works. Batid ng mga lokal, magiging pahirapan ang pagbiyahe sa paparating na holidays dahil sa mga ito. Ayon naman sa Department of Public Works and Highways, mahaba ang proseso bago masimulan at matapos ang mga ito. Kasama na rito ang bidding process sa gobyerno at pagkuha ng permits, work clearances at approval sa mga otoridad. Kaya mayroong delay sa target completion date nito na nakatakda sa February 2025. Dito kasi sa drainage along Magsaysay Boulevard ay kailangan pa kaming kumuha ng work clearance sa LRTA at saka sa PNR po. Kasi medyo maapektuhan yung linya ng PNR natin. Kaya po may mga delay po kasi nung nabigyan po kami ng clearance ay halos September na po ng 2024. Isa rin sa kailangan nilang bigyang konsiderasyon ay ang mga utilities na maaari ring maapektuhan sa kanilang mga proyekto. Tulad ng mga pipelines ng ating mga water utilities, yung mga telco natin na kailangan po munang maayos pang ating mga proyekto. Yung General Appropriations Act ay usually na-approve yan ng December. Sa ngayon ay mayroong halos 1,700 na proyekto sa buong NCR ang DPWH. Habol nilang makumpleto ang mga ongoing projects according sa timeline nila, lalo pat magpapatupad na ang MMDA ng temporary suspension ng mga excavation activities mula ngayong November 18 hanggang sa hating gabi ng Kapaskuhan. Humihingi naman ng paumanhin ang Maynila sa abala ng kanilang mga proyekto sa mga makikitang hukay sa Maynila. Isa na rito ang pipe laying projects na makikita sa Earnshaw Street, Sampaloc, Manila na bahagi ng kanilang wastewater management program. Nagsimula nitong Abril at original daw na nakatakdang matapos by August 2024. Ngunit dahil daw sa pag-prioritize sa drainage project ng DPWH, pangangailangan maghukay ng mas malalim at pag-iwas na makatama sa ibang telco lines at water pipes, ay nausog ang completion date nito sa April 2025. Palaging napapalaban sa heavy traffic ang mga motorista, may construction man sa kalsada o wala. Kaya paalala sa mga biyahero na magbaon ng maraming pasensya at isipin ang kaligtasan ng lahat sa daan. Mobile journalist Merymon Reyes po, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang dalang traffic ng mga construction sa Maynila. Kasama si Mobile Journal, Merymon Reyes. Merymon, nagpatong-patong na ang mga projects sa Maynila, no? Resulta nito hukay, kaliwat kanan. Yes, bakit ba nagkakaroon ng maraming delay? So far kasi meron silang inaasikaso dito ng mga permits, lalo na kung merong matatamaan dito ng mga pipelines, mga telco lines na hindi naman daw sila agad-agad na pwedeng gumalaw lang basta-basta. At the same time, mga permits din sa mga otoridad para ipagpatuloy nga yung kanilang mga operasyon sa daan, Pops G. Merymon, magpapatupad ang MMDA ng ban sa mga excavation projects para sa holiday. Paano kung hindi natapos yung inuhukay nila? Ano mangyayari? Ang nasabi sa atin, they have to make do dun sa remaining span of time nila. Kaya ang sabi nila, 24/7, round the clock. Pag natapos itong kanilang moratorium, tuloy-tuloy daw para maabot nila yung target date na ma-accomplish itong mga proyekto sa daan, Pops G. Merymon, sa mga nakausap ng motorista at pedestrian, ano yung pinaka-reklamo nila sa kabi-kabilang construction ito? Pagiging masikip daw sa daanan. Dahil halimbawa, yung mga nakita ninyo, sarado isang kalye, nagiging parking spaces na siya. So yung mga motorista, nagiging isang lane lang yung pinag-share nila. Nagbibigayan pa sila ng daan. So iniisip nila dito, pag dumating ang peak hours, traffic, yung mga pedestrian naman, hindi nila alam kung saan sila dadaan, Pops G. Kada kalsadang hinuhukay, Merymon, ano ba ang timeline ng DPWH para tapusin ang mga ito? Mula doon sa GA approval, magkakaroon din dyan ng bidding, syempre. Pagkatapos mga permits, hindi lang mula sa pamahalaan, doon din sa mga otoridad na sinasabi natin. Tapos meron silang target date talaga, yung span of months nila. Pero since minsan naapektuhan ito, kung kailan dadating yung mga permits, doon pa lang sila magsisimula. Kaya nauusog siya ng nauusog hanggang sa nalalagpasan na nila minsan yung initial target date nila, Pops G. Nako, okay. Maraming salamat, Mobile Journal, Merymon Reyes.